Dear Kuya Berto, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Baka matawa ka lang o baka isipin mong gawa-gawa ko lang ang kwento na ito. Pero totoo lahat ng isusulat ko, Kuya Berto. Sana maniwala ka. Kasi hanggang ngayon, pinabangungot pa rin ako ng mga pangyayaring naranasan ko. November 5 noon, 2019, mga alas 9 na ng gabi. Pauwi ako galing ng trabaho. Malayo pa ang baryo namin, kaya dumaan ako sa kalsadang halos walang tao. Yung madadaanan mo lang ay mga puno ng niyog at kung minsan mayroong mga lumang kubo. Madilim ang lugar. Yung tipong kapag pinatay mo ang ilaw ng motor mo, wala ka nang makikita at ang maririnig mo na lang ay ang sarili mong hininga. Pero sa gitna ng dilim, may natanaw akong kakaibang liwanag. Para bang isang perya. Ang daming ilaw, makukulay. Naririnig ko yung tugtog ng organ, yung luma at sirang musika ng pangkarnabal. Nagulat ako kasi kaninang umaga lang, wala naman yun eh. Parang bigla na lang siyang tumubo mula sa lupa. Bumaba ako, Kuya Berto, sa aking motor. Naglakad papunta sa may tindahan. Bumili muna ako ng yosi. Sabi ko sa tindera, "Ate, may perya pala dito?" Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin. Tapos parang nanginginig ang labi niya. Sabi niya, "Huwag kang magpapagabi dito, iho. Hindi lahat ng makikita mo ay totoo." Kinalabutan ako. Pero sa halip na umatras, mas lalo akong naging curious. Paglapit ko sa perya, sinalubong ako ng mga taong nakabarong Tagalog, nakabarot saya at yung iba naman ay nakaputi na para bang galing sila sa burol. Pero lahat sila nakatitig lang sa akin. Walang emosyon. Wala man lang kahit na ngiti. At mula sa dilim, may lumabas na lalaking payat. Nakaitim na sombrero, para siyang ringmaster ng circus. Sabi niya, "Maligayang pagdating, Arman. Libre ang unang laro mo dito." Napahinto ako, Kuya Berto. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Binigyan niya agad ako ng ticket at dinala sa shooting gallery. Normal lang noong una. May mga karton na hugis tao. Binigyan niya sa akin ng airgun. Sabi niya, "Subukan mong patamaan." Pagputok ko, tumugo yung karton. Hindi ito ordinaryo. Yung sunod na target, hindi na karton, Kuya Berto. Totoong tao na, nakapikit. Parang tulog ng tamaan ng bala, bumagsak at hindi na gumalaw. "Premyo mo," sabi ng ringmaster, at inabot ang isang maliit na bote na may lamang pulang likido. Nanlamig ako, Kuya Berto, at agad umalis sa lugar na yon. Pero habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang mga batang nagtitinda ng cotton candy. Pero imbis na matamis ang amoy, naamoy ko na parang nasusunog na buhok at laman. Yung cotton candy kulay abo, at paglapit ko, nakita ko na parang abo ng tao ang nilalaman ng plastic. Isa sa mga bata ang tumingin sa akin at pumulong. "Umuwi ka na, kuya. Hindi ka na darapat dito." Napatakbo ako ng mabilis, Kuya Berto. Pero sa haba ng tinakbo ko, pagbalik-balik lang ako sa gitna ng peryaan. Narinig ko ang carousel umiikot. May mga batang nakasakay pero lahat sila'y bangkay.
Ang iba walang ulo, ang iba luha ang mga mata. Pero lahat parang masaya at habang umiikot, sabay-sabay silang sumisigaw. Isama mo kami. Isama mo kami. Naroon din ang Ferris wheel, pero imbis na upuan, ang nakatali roon ay mga katawan. Nakabitin, umiikot ng umiikot. Ang ilan rito, Kuya Berto, ay kilala ko. Mga tao sa baryo namin na matagal nang patay. Halos mapaliw ako, Kuya Berto. Miya-miya pa bigla akong natagpuan ang sarili ko sa gitna ng entablado ng peryaan. Libo-libong tao ang nakaupo sa harap ko, pumapalakpak. Lahat sila walang mukha. Lumabas ang ringmaster at nagsabing, ang sino mang pumasok dito ay may kapalit. Sabi niya, hindi makakaalis ng hindi nagbabayad. Hinila nila ako. Ang daming mga kamay. Ang kamay ay sobrang lamig at parang butot balat ang kumakapit sa akin. Pero biglang may isang matandang babae ang sumulpot. May dala siyang ilawan. Hinila niya ako palabas at habang tumatakbo kami, narinig ko pa rin ang musika palakas ng palakas. Biglang kumitlat at doon nawalan ako ng malay. Pagising ko, nasa gilid ako ng kalsada, Kuya Berto. Sobrang dilim, pero wala na ang perya. Nakatabi ang motor ko sa tabi ng kalsada. Akala ko nasemplang ako at nakatulog lang ako dito sa kalsada. Pero pagtukot ko sa bulsa ko, nakuha ko yung ticket. Nabigay ng ringmaster sa akin. Simula noon, gabi-gabing naririnig ko pa rin mula sa malayo ang tugtog ng karnapal. At kapag tinitingnan ko ang salamin, may mga mukha akong naaninag sa likod. Natatakot po ako. Siguro, oras na lang ang hinintay nila bago nila ako kunin. Kung sakaling hindi mo na ako makontak, alam mo na kung saan ako. Nasa gitna ako ng entablado, kasama na ng mga patay, o isa na ako sa mga patay.